Tumingin siya sa cellphone na hawak kung nasa ng mga photos sila mag-asawa. Gusto niya yung burahin pero hindi niya magawa. Sumandal siya sa sofa at saka pumikit. Nagsimula na naman siyang makaramdam ng lungkot. Napaupo siya ng tuwid na makarinig ng katok. Wala siyang inaasahan na bisita ngayong araw. Sana lang hindi ito mga magulang niya. Wala na talaga siyang balak na makita pa mga ito. Hindi niya mapapatawad ang ginawa ng mga ito sa kanya. Nanlaki ang mata niya na makita kung sinong napagbuksan niya. Denise! Malakas ang tili ni Lucy nang makita siya. Agad na yumakap sa kanya si Lucy, Yuri at Senika. Nagiyakan pa sila habang nagyayakapan. Hindi niya akalain na ito pala ang bisita niya. Marami palang nangyayari sa mga ito, katulad ng mga nangyari sa kanya. Hindi ko nasasabihin dito dahil may kanya-kanya silang stories. Paano niya pala nalaman kung nasan ako? Tanong niya. Kita niya kung paano nag-iwas ang tingin si Yuri. Ikaw ha, hindi ka malang nagparamdam sa amin. Sabi na lamang nito. Bakit ako magpaparamdam? Ano, kumulto? Biro niya. Naku, kahit nung di pa namin alam na buhay ka, gusto namin magparamdam ka, kahit multo ka pa. Ani Nika. My God, Denise, it's been a year kaya nakakatampo ka talaga. Nakangusong sambit ni Lucy talata ang pagtatampo sa mukha. Mahabang kwento guys. Denise, kilala mo si Marie? Tanong ni Yuri sa kanya. Yung receptionist sa isang building ni Colton? Tumango siya nang maalala si Marie. Noong panahon kasing nawala ka, lahat ng tao na kausap mo pinagtanungan namin. Na makausap namin siya may nabanggit siya na pabalik-balik doon kasama ng mga magulang nito. Naalala nga niya noon na may sinabi nga ito sa kanya tungkol sa babae na pabalik-balik sa office si Colton. At alam mo ba kung sino palang tinutukoy niya? Dagdag pa ni Yuri. Wala na rin namang nagbabago kahit malaman pa niya. Ang ate Kyle mo lang naman, Denise. Palatak nito. Umawang ang labi niya sa pagkagulat sa narinig. Si ate Kyle? Hindi makapaniwalang tanong niya. Tumango si Lucy at Nika. Nabanggit nga din ni Marina. Tumingin si Yuri kay Lucy bago nagpatuloy. Si Kyle pa ulit-ulit nagpakilala na siya magiging asawa ni Colton noon. Siya lang daw at wala nang iba pa. Kung ganon, matagal na palang may gusto ang kapatid niya kay Colton at alam na magulang niyang bagay na yon. Kung ganon, bakit iniyaan ng mga itong maikasal siya kay Colton? Gayong alam pala ng mga ito na may gusto ang ate Kyle niya kay Colton. Bakit pumayag ang magulang niya sa plano ni Colton? Naguguluhan siya. Ang malas lang ng kapatid mo dahil hindi siyang gustong pakasalan ni Colton kundi ikaw, ani Nika. Siya ang gagamitin ni Colton laban kay Aaron kaya't siya ang pinakasalan nito. Kumuyom ang kamao niya. May relasyon ba mga ito? Tinago lang nila dahil sa paghihiganti ni Colton. Denise, namumutla ka. Ayos lang ako. Nagsimulang manikip ang dibdib niya. Ang totoo niyan, hiwalay na kami ni Colton. Mahinang sambit niya na kinagulat ng mga ito. What? Halos mabingi siya sa tinis ng boses ni Lucy. Kailan pa? Joke ba yan? Hindi rin makapaniwala si Yuri. Hindi nga. Maging Senika rin di makapaniwala. Malungkot at tumango siya hanggang sa napaiyak na naman siya. Hindi siya nasalita at umiyak na lang ng umiyak. Kahit anong ganyang pigil sa luha niya, hindi niya magawa. Sa sobrang sakit kasi parang dinudurog ang puso niya. May palagay siya na kaya pumayag ang mga gulang niya na maikasal siya kay Colton ay dahil sa pera. Katumbas lamang siya ng pera para sa mga magulang niya. Aakala niyang pagtulong sa kanya ni Zorny isang palabas lamang lahat dahil nakaplana ng lahat. Hindi talaga siya tinulungan nito kundi tinago siya nito sa asawa niya. Tinago siya ni Zoren dahil matagal na siyang gusto nito at ang kapatid niyang kasabot nito para naman makuha nito ang asawa niya. O baka naman matagal na talagang may relasyon ng dalawa. Pinahid niyang luha sa mata. Ramdam niya ang pag-aalala ng mga ito sa kanya. Bumitaw ng yakap ang tatlo sa kanya. Alam mo ba ang balibalita? Tanong ni Lucy sa kanya. Nakita niyang pinandilata na mata ni Nika si Lucy. What? Mas mabuti niyang malaman niya, no? Ani Lucy at saka maling tumingin sa kanya. Marami kasing chismis na kumakalat ngayon na si Colton daw may anak sa ibang babae. Nagyuko siya ng ulo at saka tumango. Alam ko na ang tungkol sa bagay na yan. Mga tao nga naman, puro pagkakalat ng fake news ang alam. Napapailing na lang nasabi ni Nika. Nagangat siya ng tingin sa mga ito. Hindi yun fake news dahil may anak nga siya. Basag ang boses, nasabi niya. Hindi lang sa kung sino babae, kundi sa kapatid ko pa. Kung may contest lang mang napalakihan ng bunganga ngayon, tiyak na panalang tatlo na niyang kaibigan. Halos malaglag na kasi ang mga panganito dahil sa sinabi niya. Visit na mata to. Puro lang pag-iyak ang ginagawa pero ano bang magagawa niya? Nasaktan lang siya.
Buntis pa siya kaya masyado siyang emosyonal ngayon. Ang malanding Kyle na yon. Gigil na wika ni Lucy. Sasabunutan ko talaga siya kapag nakita ko siya. Hindi siya nagsalita at nagpatuloy lang sa pag-iyak. Yan bang dahilan ng paghihiwalay ninyo? Tanong ni Nika na kinatango niya. Grabe pala talaga yung si Kyle. Hindi man lang namili ng ibang lalaki. Asawa mo pa talagang napili. Tsaka wait, hindi naman natin po pwedeng isisi na lamang sa kapatid mo. Pumatol din si Colton sa kapatid mo kahit alam niya na kapatid mo si Kyle. Palatak ni Yuri. Tama ito. Kaya nga galit na galit siya sa mga ito. Palagi na lang siyang sinasaktan ng mga ito. Hindi ko alam kung bakit nagawa nila sa akin ng ganong bagay. Ano bang kasalanan ko? Bakit ginaganda nila ako? Umiiyak na humawak siya sa tiyan. Mabuti lang di na ako nag-iisa ngayon. Magpapakatatag pa akong lalo para sa magiging anak ko. Kahit mahirap kakayanin ko. Nagkatingin na ng tatlo at sabay-sabay na nagsabi na, buntis ka? Kahit may luha sa mata, nagawa pa rin niyang ngumiti habang tumatango sa mga ito. Congrats, Denise! Masayang bati ng tatlo sa kanya. Mabutit narito ang mga kaibigan niya ngayon para may makausap at mapaglabasan siya ng sama ng loob. Maghapon at magdamag sila nagkakwentuhan hanggang sa nakaalis na lang mga ito, hindi pa rin niya malaman. Kung kanino mga ito nalaman kung nasaan siya. Nakatira. Nakaupo siya sa loob ng sasakyan habang nakatingin sa bahay kung nasa ng asawa niya. Gustong gusto niya ito mayakap at mahagkan pero sa ngayon, magtitiis muna siya para sa mag-iina niya. Kinuha niya isang brown envelope kung nasan ang report tungkol sa isang bagay na pinagawa niya kay Sandro. Napatiimbagang siya kung ganit tama nga siya ng hinala. Kaya pala ganun na lamang kung tratuhin ng mga itong asawa niya dahil hindi nito tunay na anak ang mag-asawa si Denise. Anak pala si Denise ng kinikilala nitong ama. Namatay sa panganganak ang ina ni Denise kaya naiwan sa mag-asawang pangangalaga sa naiwan na pamangkin. Ngayon, alam na hindi na pala itong tunay na magulang ng asawa niya ay maaari na niyang gawin ang gusto niya. Wala nang dahilan pa para hadlangan ang mga plano niya. Sa gagawin niya ay sisigurtuhin niyang luluhad ang mga ito sa harapan ng asawa niya. Pero kahit anong hingi pa niya ng tawad ay hindi niya papatawarin ang mga ito dahil sa nangyari sa asawa niya. Nandahil sa dalawang matandang iyon, muntik nang mawala ang anak nila ni Denise. I can't wait to see you all in jail. Let's see kung kaya niyong tumagal sa loob ng kulungan kung saan walang pera at walang lahat. Habang inaabala niya ang sarili sa pamamili, ay panay ang hawak niya sa ulo niya. Madalas kasi siyang mahilo, simula na magdalang tao siya. Kung ang ibang buntis ay mahilig kumain ng kung ano-ano, siya naman ay hindi. Hindi siya nakatakam sa kahit anong pagkain at palagi na lang wala siyang gana. Kaya naman pinipilit niya ng sarili niyang kumain kahit na halos isuka pa niya iyon pagkatapos. Kailangan niya rin kasing inumin ng mga vitamins na reseta sa kanya. Muntik na siyang matumba sa sobrang pagkahilo. Mabuti na lang at ang taong malalay sa kanya. Salamat. You look pale. You want me to bring you to the hospital? Nakahawak sa braso niya ang tanong nito. Umiling siya at nilayo ang sarili sa estranghero. Hindi na, salamat na lang. Naglakad na siya at iniwan ito. Nagpunta sa isang fast food chain para kumain. Hindi siya dapat magpalipas ng gutom lalo na ngayon na hindi lang siya ang nangangailangan ng lakas, maging ang anak pa niya. Pagkaupoy nag-order lang siya ng 1 rice at 1 piece chicken. Natigil siya sa pagkain at wala siyang malasahan. Mahina siyang napabuntong hininga. Palagi na lang ganito sa tuwing kakain siya. Palagi siyang walang panlasa. Pwede makiupo? Nag-angat siya ng tingin. Bumungad sa kanya nakangiting lalaki. Teka, ito yung lalaki kanina. Nilibot niya ng tingin ng paligid. Marami pa namang bakanting upuan sa iba kaya bakit dito tuupo sa harapan niya? Di na siya nakaangal pat umupo na ito sa harapan niya. Ang dami nitong in-order na burger at fries kaya naman halos mapuno ang mesa na okupado niya. You want some? Tanong pa nito sa kanya habang nakanguso sa dala nitong pagkain. Umiling siya. Salamat na lang. Binalik niya ang tingin sa pagkain. Kamusta na kaya si Colton? Kasama na ba nito ang anak? Masaya na ba ito ngayon? Pumikit siya at bumilang ng ilang segundo para lisin sa isip ang tungkol kay Colton. Hindi niya dapat isipin ang lalaking iyon pero hindi niya naman mapigilan. Kapag may ginagawa siya o may nakikitang bagay na may kinalawan sa asawa niya, ito na ang tumatakbo sa isipan niya na hindi naman dapat. Hindi niya na ang mga ito mapapatawad sa mga ginawa nito sa kanya. Pati ang ginawa ng magulang niya hindi niya kailanman mapapatawad.
Nakaramdam din siya ng kirot sa dibdib, kaya hindi niya namalayan tumulo ng luha niya. Sa tuwing maalala niya ang ginawa sa kanya, ay hindi niya mapigilan ang maluha dahil sa sakit. Tumingin siya sa tissue na inabot sa kanya ng lalaki na nasa harapan niya. Tumingin muna siya rito ng ilang segundo bago nagpa siya na kunin iyon. Agad na ginamit niya iyon para punasan ang luha niya. Mukhang mabigat ang problema mo, miss. Pero maniwala ka na hindi mo malalagpasan yan. Nakangiting sabi ng lalaki bago tumayo at umalis. Nagulat pa siya dahil ubos na kaagad ang maraming pagkain. Nito, kinain ito ng mabilis ang pagkain? Sinundan niya ng tingin ng pag-alis nito. Malalagpasan? Sana nga, pero alam niyang di ganun kadali. Napakahirap at napakasakit pero kumpara naman sa anak niya, kakayanin niya. Napahinto siya sa pagpasok sa gate na mapansin ng lalaki na kasabay niya. Tulad niya nakasuot ng teacher's uniform tulad sa kanya. Napaawang ang labi ng lalaki habang nakaturo sa kanya. Ikaw? Di makapaniwalang tanong nito. Tipid nang umiti lamang siya rito. Wala siyang gana makipag-usap itong mga nakaraan. Matagal ka na rito? Tanong nito habang sabay sila naglalakad papasok. Halatang friendly ang lalaki, di mahirap pakisamahan. Hindi naman masyado, maikling sagot niya. Bililisan niyang lakad para iwasan na makipag-usap pa rito pero ganon din ang ginawa nito. Ganun ba? Ako kasi simula ko pa lang ngayong araw. Kumamat to sa ulo at humarang sa harap niya at saka nilahad ang kamay sa kanya. I am Rob Sandoval. How about you? Tumingin siya sa kamay nitong nakalahad. Dahil katrabaho niya nito mula ngayon, tinanggap niya ang kamay nito. Tsaka kabastusan kung di siya magpapakilala. I am Denise Laurel. Di niya na kailangan pa magpakilala na Mrs. Montelibano dahil isa sa mga araw na ito tuloy na siya maghihiwalay ni Colton. Nice to meet you, Miss Laurel. Kilalanin pa natin ang isa't isa. Simula ngayon. Nakangiting kumuhay pa sa kanya si Rob bago naglakad papalayo. Habang nasa kantin panay ang sulyap niya sa cellphone niya, bumuntong hininga siya. Sino bang hinihintay niya? Dapat alisin niya ng tuluyan sa isip niya ang taong nanloko sa kanya. Bakit may parte pa rin sa puso niya na umaasa? Kaya lagi siya nasasaktan dahil sa lintik na pag-asa na yan? Tama, di dapat siya umasa sa taong paulit-ulit lang siyang niloloko. Pinatay niya ang cellphone at nilagay sa bulsa. Nakasimangot ka yata, Miss Laurel. Di ka na-replyan ng boyfriend mo? Umirap siya. Di niya alam chismoso din pala to. Mahinang natawa ang lalaki sa harapan niya. Hindi ako chismoso, binibiro lang naman kita. Mukhang nabasa nitong nasa isip niya. Di siya sumagot at tumingin lang sa pagkain niyang halos hindi niya nabawasan. Hindi yan mauubos kung di mo kakainin. Tukol nito sa pagkain niya. Alam mo ang ingay mo. Tumahimik ka na nga lang at kumain. Ninuso niyang pagkain nito. Hindi rin yan mauubos dahil dyan sa kadaldalan mo. Natawa na lang to sa sinabi niya na tila natuwa pa sa sinabi niya. Siya naman nakatingin lang dito. Ngayon lang napansin, gwapo pala ito. Matangkad at maputi. Madaldal nga lang. Tumayo siya para umalis na. Miss Laurel, aalis ka na? Hindi ka nakakain? Tanong ni Rob sa kanya. Saglit, tinapunan lang niya ng tingin ng pagkain nasa plato niya. 2 subo lang kinain niya kaya marami pang tira doon. Hindi na, busog na ako. Sagot niya bago tinilikuran ito. Hindi pa siya nakakalayo na makarinig ng yabag papalapit sa kanya. Hey Denise, napahinto siya sa paglalakad. Denise, feeling close lang? Ines na nilingon niya si Rob. Ano na naman? Ines na hinarap niya ito. Bakit bang ingay nito at palagi na lang siyang kinakausap? Nalaglag mo, sabi ni Rob sabay abot ng wallet sa kanya. Nakaramdam siya ng hiya. Salamat. May pagkailang na nagpapasalamat siya. Ngumiti sa kanya si Rob bago tumalikod. Naiwan siyang nakatingin sa papalayong bulto nito. Napansin niyang mabilis mag-init ang ulo niya nitong mga naraan. Marahil dala ng pagbubuntis niya. Palagi din siyang umiiyak pag gabi at nahihirapang matulog. Kaya naman kulang lagi ang tulog niya. Nag-aalala din siya sa kalusugan niya dahil alam niyang masama sa buntis ang pagpupuyat at ang palagi niyang pag-iyak. Lahat ay nagsasaya habang nagtatampisaw sa tubig. Hindi niya maiwasa mainggit dahil sa ilang kababaihang buntis habang kasama namang ito ang asawa, samantalang siya ay nag-iisa lamang. May ilan din pamilya na kumpleto at masaya habang kasama kanilang anak, samantala ang magiging anak niya wala ng ama. Pinahid niya agad ang luha nang tumulo iyon. Dapat ay sanayin niya ng sarili niya dahil tanggapin man niya o hindi, yun ang kapalaran niya. May naupo sa tabi niya pero hindi niya nilingon. You look sad. Is it because of your boyfriend? Ito na naman ang madaldal niyang katrabaho. Kahit di sa lumingon, kilala niya ng boses nito. I don't have a boyfriend. I'm married.
Mahina niyang sad nang hindi ito nililingon. Ano ginagawa mo dito? Dinig niyang pagsingap nito at para bang nagulat sa tanong niya. Grabe ka talaga sa akin. Parang sinasabi mo bawal ako dito ah. Tumingin siya at inirapan to. Ang ibig ko sabihin, bakit andito ka at kinakausap mo na naman ako? Palagi na lang tong lumalapit sa kanya at yun ang napapansin niya. I just noticed that you look extremely sad. I am worried that you might do something to yourself kaya kinakausap kita. Baka kasi kailangan mo ng kausap? May sinseridad na sabi ni Rob. Nag-iwas siya ng tingin para hindi nito mapansin ang nagbabadya niyang luha. If she's not pregnant, he might be right, but now that she's not alone anymore, she needs to fight to stay alive. Para sa anak niya, kakayanin niyang lahat. Salamat, Rob. Taos-pusong pasasalamat niya. Tumayo siya at nagpaalam na rito. Habang naglalakad, napansin niya na parang may sumusunod sa kanya. Paglingon niya ay nakita ni Rob na nakatingin sa cellphone habang naglalakad. Sinusundan ba siya nito? Uminto siya sa paglalakad. Dahil nasa cellphone ang tingin nito ay muntik pa siyang mabangga nito. Bakit ba? Sunod ka ng sunod? May pagkairita sa boses na tanong niya. Hindi siya stalker. Kagaya ni Zoren? Nakaramdam siya ng kilabot. Tumingin sa paligid si Rob. Siniguradong hindi siya naliligaw. Nang masiguro ay tumingin to sa kanya. Hindi kita sinusundan. My house is just around here. Kaya dito talaga ang daan ko. We're neighbors? May pagkagulat sa mukha nito. Maang na tumingin sa bahay na tinuro nito. Diyan ako nakatira. Turo nito. Nakatira lang pala ito sa tapat ng bahay niya. Nakaramdam siya ng pagkapahiya. Pinagbintangan niya ito yung stalker at nag-assume na siyang sinusundan nito. Nakagat niya ang labi. Nakakahiya talaga. Nakangiting kumaway pa sa kanya si Rob bago tumuwid sa kabilang bahay. Di niya akalaing kapitbahay pala niya ang maingay na si Rob. Sigurado nga abalahin siya nito lalo na't magkapitbahay lamang sila. Natigilan siya ng pagpasok niya. Nakita niya ang sofa kung saan natutulog si Colton noon. Di man niya gustong alalahan na tila tubig yun na rumaragasa sa utak niya. Sumandal siya sa pinto at tila naman napigil ang luha. Mahal siya ni Colton. Matagal niyang inasam na mahalin siya nito pero bakit? Kung kailan mahal na siya nito ay sa kanya nalaman na niloloko siya nito. Tunay ba talaga siyang mahal ni Colton? O parte lang iyon ang panloloko nito sa kanya? Inawakan niyang manipis na tiyan. Naawa sa kanilang mag-ina. Sinabi sa sariling kapag nagkaanak siya, hindi niya hahayaan na maranasan ito ang naranasan niya noon. Ibibigay nila ang pagmamahal na kailangan nito at hindi ipaparamdam na wala itong karamay. Alam niya hindi sapat na siya lang. Mas mabuti sana kung may ima ito na kasama niyang gagabay sa anak nila. Napahikbi na siya. I am sorry talaga anak. Hayaan mo kahit wala kang papa. Narito naman si mama anak. Kakayanin ko basta para sa'yo. Umiiyak na sambit niya. Natigilan siya na mapansin ang isang bungkos sa mga bulaklak sa gilid ng sofa. Kanina to galing? Pinahid niyang luha at lumapit doon. Kinuha niyang dedication card at binasa nakasulat doon. I love you. Napalunok siya. Hindi kaya galing kay Zorin ang bulaklak na ito? Imposibleng na kay Colton ito galing dahil hiwalay na sila at alam niyang di yun papayagan ng kapatid niya. Baka ngayon banday sarado na si Colton ng article niya. Lumabas siya at tinapon sa basurahan ng bulaklak. Kung sino man na nagpadala nito ay wala siyang pakialam. Ang tanging gusto lang man niya ngayon ay pagalingan ng sugat sa puso niya na siya lang nakakaalam kung gaano kasakit. Di man siya sigurado kung kailan darating ang araw na yon. Umaasa pa rin siyang mangyayari yon dahil may anak siya na panghuhugutan niya ng lakas. Lakas para mabuhay. Isang buwan ng matuling lumipas at 3 buwan na rin ang kanyang tiyan. Kung titingnan para lamang siyang busog, nakangiting hinimas niya ang kanyang tiyan sa harap ng salamin na makarinig siya ng katok. Napairap siya sa hangin. Sigurado siya na si Rob ito. Simula nang malaman ito magkapit bahay lamang sila ay palagi na lang itong nagpupunta sa bahay niya. Ano namang kailangan mo? Agad niyang tanong na mapagbuksan ito ng pinto. Sungit mo naman, buntis. Ang aga-aga para magsungit. Sige ka, gusto mo ba maging kamukha ko yung anak mo? Pangaasar pa nito sa kanya. Sinipa niya ito sa binte na kinaaray nito. Brutal mo. Ah, ang sakit. Tinalikuran niya ito at sumunod naman ito sa kanya. Kahit ka naman ang tratuhan nila, masasabi niya na isang kaibigan ang tingin na rito. Alam na rin itong tungkol sa pagbubuntis niya. Di nga lang yung sinasabi nangyari sa relasyon nila ni Colton.